Ika-12 ng Agosto, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM pinangunahan ng inspeksyon sa Diokno Pumping Station at Baclaran River. Bilang ng nasawi sa mga bagyo at habagat umakyat na sa 26. Epekto ng paksiliga sa tubig, kuryente at kalidad ng produkto siniyasat ng Senado. Umano'y strategy ng Defense Council ni VP Sara pinuna ni Atty. Kapunan. Petroleum Reserve layong itatag sa bansa. NPC nagpaalala na iligal ang paglikha ng larawan at video mula sa mukha ng tao gamit ang AI. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Diokno Pumping Station at pinangunahan ang inspeksyon para sa isinagawang clearing at waste collections operations sa Pasay City ngayong araw. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang pinag-uusapan ang Waste to Energy Plan. Ito ay inaasahang magiging solusyon para mabawasan ang pagbaha sa bansa. Pinag-uusapan namin ng mabuti yung waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung nine-negotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas at iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema, iba-iba yung sagot. But we will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. Binisita rin ng Pangulo ang Baclaran River na nabansagan na parang dagat ng basura dahil sa tindi ng naipon na basura nitong mga nagdaang araw. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagkakataon na ito ay nangyari. First time na nangyari rito, 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito eh. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall, almost 1 meter. Almost 1 meter. Kaya tayo nakakaganto, nakaproblema tayo ng ganito. Anyway, you see the problem for yourself. Samantala, naiulat ng Philippine National Police o PNP na hindi bababa sa 26 na katao ang nasawi mula sa pinagsamang hagupit ng mga bagyong Luis at Maymay at ng habagat. Base sa huling ulat nito, 16 sa mga pumanaw ay dahil sa landslide sa Baguio City, La Trinidad at Atok sa Benguet. 7 katao naman ay bunsod ng rock slide, pagkalunod at pagkakakuryente at pagkatumba ng puno sa Rodriguez, Binangonan at Antipolo City sa Rizal. 2 katao rin ang nakuryente at nalunod sa La Union at Pangasinan habang 1 pulis ang nalunod sa Cadiz City, Negros Occidental na ikinasawi ng mga ito. Habang 1 miyembro ng Bantay Dagat naman ang nasawi sa Lobo, Batangas habang tinutulungan ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, umabot na sa 2.27 milyong katao sa buong bansa ang apektado ng kalamidad. Namahagi na rin ang gobyerno ng higit sa 73.5 milyon pesos na halaga ng food at non-food assistance sa mga apektadong residente.
Sa ibang balita, sinuportahan ni Senator Erwin Tulfo ang resolusyon ni Senator Raffy Tulfo para imbestigahan ang Paksilika habang iginiit niya na dapat malinaw kung saan kukunin ang tubig at kuryenteng kailangan ng proyekto. Ayon kay Senator Tulfo, bagamat maaari itong lumikha ng libo-libong trabaho at maging AI hub ng Southeast Asia, dapat tiyaking hindi maaapektuhan ang supply ng tubig at kuryente sa mga kalapit na lugar. Nagpahayag din ng pag-alala si Senator Risa Ontiveros sa isang steel plant matapos umano'y makita ng Philippine Nuclear Research Institute ang uranium-238, thorium-232 at thorium-228 sa imported feedstock ng Philippine Sanja Steel Corporation. Sinabi ni Ontiveros na dapat masuri ang posibleng epekto nito sa kalusugan at komunidad kabilang ang mga tanong sa kalidad ng mga steel bar na nasa pamilihan. Samantala, nanawagan si ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino na huwag itulak sa Pilipinas ang AI at hyperscale data centers at binanggit na 15 sa US states na ang nagsagawa ng mga hakbang para bagalan, ihinto o limitahan ang ganitong mga proyekto. Ayon kay Senator Amy Marcos, maaari itong makalabag sa patakaran ng konstitusyon sa pamamagitan ng foreign control kung saan ito'y magdudulot ng pagpapaalis sa mga tirahan ng mga katutubo at magsasaka sa nasabing komunidad. Para naman po sa ating ulat panahon, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat sa Luzon, ngunit asahang mababawasan na ang malawakang pag-ulan dulot nito. Kanlurang bahagi na lamang ng Luzon ang makakaranas ng pabugso-bugso na malalakas na pag-ulan lalo na sa Occidental Mindoro na nakataas pa rin sa heavy rainfall warning. Bunsod ng mga malawakang pag-ulan, patuloy na mataas ang tsansa ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa nasabing lugar. Habang para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, maaliwalas na panahon na ang mararanasan at maaari ring maramdaman ng init at malinsangang panahon sa Visayas at Mindanao. Ngunit may tsansa pa rin ng panandali ang buhos ng ulan dulot ng habagat at localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Umano'y strategy ng Defense Council ni VP Sara pinuna ni Attorney Kapunan. Petroleum Reserve layong itatag sa bansa. Illegal na droga mula sa France na timbog ng BOC sa Clark. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.